Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Senado Titigal, Iban Bulawan, ako po si Jun Bernas. Pahatod ka mga bareta ang ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Sa mga bareta ngunyan, Senado Nasional, nagtaramdaman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may koneksyon sa banta laban sa saya. Asiman kay First Lady Lisa Marcos, ni Vice President Sara Duterte ka nagtalikod na weekend. Sa sarong payag, sinabi ka Presidente, nakakahadit ang sinambit ng mga pahayag asin ang pagbutwakan mayong pakundangan na paglabuda asin ang pagbabanta kang planong ipapagadan ang nagkapera sa SENA. Sigun sa Presidente, kung siring sanamang kadali ang pagplano sa paggadan sa San Presidente, papaano na sa napanan ang mga ordinaryong namanwaan. Tinawandon pa ni Marcos na ang siring na kriminal na pagpupulbar dahil dapat pinapalampas asin iyan sa iyang papalagan. Sabi kang Presidente, bilang sa demokratikong nasyon, kay Puan sundon ang rule of law. Dagdag niya ka na Presidente, bilang pamayog kang Executive Department, asin gabos ka mga naninirbihan sa gobyerno, siya may sinumpa na responsibilidad na utubon asin pangatamanan ang konstitusyon asin ang mga lay. Kaya, sigun sa iya, tama ang pagpugol ka mga ilihidong opisyal ka na nasyon sa paghahanap ng katotohanan. Pinawandong pa ka Presidente na dekuta maabot sa siring na drama kung sisimbagon sana ang mga lehitimong kaputan sa Senado asinman sa Kamara de Representantes. Pinawandong pa ka Presidente na ang katotohanan dahil dapat itukhang. Dagdag pa ni Marcos sa imbes na diretsa na simbag, inisubot piga lirihis sa chichiria. Ini ang Kakampi Network News. Nagapunad man si House Speaker Martin Romualdez na labanan kan Kamara ang kabos na mga akusasyon laban sa House of Representatives. Asin sa mga akusasyon subot na nagkakalaban lalo na sa demokrasya ka nasyon. Bago dagos tapuson ang sayampayag, nagapilar si Romualdez sa kapwa niya mga legislador na mag-iriba sinda na labanan ang mga akusasyon na may mga basihan tanganing maraot sana ang sadang reputasyon. Inanok niya pa ang mga kongresista magtinil sana sa mga trabahong ginigibo nila asin kabali siya sa kinakampang na pag-atake sa institusyon sa Kamara. Nasabit pa man ni Romualdez na dapat man mas ipaglaban kang gabos sa na minakong pwesto kan Kamara de Representantes ang katotohanan na galing mas maprotehan subot ang demokrasya. Mientras tanto, kasabay kaminsay itinaw ni Romualdez yung pagkapanawas niya kan sa mga pahayag laban sa subot banta ni Vice President Sara Duterte dapit sa plano kaning ipatumbas sinda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay para si First Lady Lisa Marcos kung in kaso igwang mangyaring may data sa Vice Presidente kan Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang, ipinahayag mga National Bureau of Investigation na mayo silang na-receiving informasyon dapit sa sinasabing banta sa buhay
laban kay Vice President Sara Duterte. Inisigon mismo kay NBI Director Jaime Santiago matapos na magpaluwas ng payag si Vice President Sara Duterte laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. First Lady Lisa Arlita Marcos patiraman kay House Speaker Martin Romualdez matapos kaning kundinaron ang kasuguan kang Kamara sa pagkabalyo kay Attorney Zulieca Lopez. Ang sayang Chief of Staff halis sa detention facility kang Kongreso pasiling sa Correctional Institution o Institute for Women duman sa Mandaluyong City. Si Lopez ikinulong sa Kamara ng Representantes matapos siyang ma-cite in contempt. Sa sumot ay dapat pakikiaram sa investigasyon ng Kamara ka mga confidential funds kan opisina nakaput ni Duterte. Pili naman ni Vice President Sara na ang sayang pahayag bakong sarong banta asin idinagdag na gusto niyang i-highlight ang subot banta laban sa sayang seguridad. Alas 5:22 ang oras siya tungon yan. Siniguro man ka Department of Justice na kakasuhan si Vice President Sara Duterte huliman sa bantang paggadaan kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, pati naman Speaker Martin Romualdez. Ipinahayag ni Justice Undersecretary Jesse Andres na kabali sa mga kasong pwedeng isangat sa Vice Presidente ang kasong kriminal asin man administratibo. Pinag-aadalan man kan DOJ ang kasong sedition. Paliwanag pa ni Andres, nakakaalarma ang payag ni Duterte kaya mahiro ang gobyerno para protehiran ang pigilihir na presidente. Sinugo niya naman ang kabos na law enforcement agents para imbisigaran ang kinakamugtakan kan taong sinugo na nagpupulbar sa buhay kang presidente. Sigun pa kay Andres, bako ini ang enot na pagkakataon na pinagbantaan ni Duterte ang buhay ni Presidente Marcos. Ang enot, kang sabihin kanina gusto niyang gulgulan liog si Marcos. Mientras tanto sa urog ng madaling panahon, masangat man ang National Bureau of Investigation ng subpina sa Vice Presidente ng Pilipinas. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, dahil na pwedeng dahil maimbisigaran ang issue hulita ang buhay kang Presidente ng Pilipinas ang nakataya digdi. Inulit na napatunayan na bakong gibo sa Artificial Intelligence as in deepfake ang video kang Vice Presidente. Isusunod nila na susugon as in hanapon na kinakamugtakan ka sinasabi ka ng assassin na sa kinontrata para gumadan sa mag-agom na Marcos asin man ki Romualdez. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, matugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan sa lado nasyonal. Pinalaba pa kan House Committee on Good Government and Public Accountability sa 10 aldaw ang pagkakakulong kang Office of the Vice President Chief of Staff sa pagdangog kasugma. Nagsangat ning mosyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na gibong kabilugan 10 aldaw ang pagkakapreso ni Zulieca Lopez sa draman ka mga nangyari kanang talikod na simana. Nagurot man ng paglinaw ang chairperson kang komite na si Manila Congressman Joel Chiwa. Si Bagmari Castro, kaya dahil na siya makaka-attend. Ako dahil makaka-attend ng sesyon si Zulieca. Balinaw na ininagpuputik kan sabiyon na siya hinaharas. Tulos man na aprobaran ang nasambit ng motion asin ipapautob ang extensyon kan detensyon ni Zulieca. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:25 ang oras yato ngunyan. Aramon tamo na mga bareta makali sa mga pagkiliban yato sa luwas. DICT Kamsur liwat nagpatanid sa mga scam na nagpapamalo-malong donation drive. Aramon niya ang report na yan, Haliki Maiko Garcia. Maiko. Liwat na nagpatanid ang Department of Information Communications Technology kontra sa mga fake accounts na nagpapamalo-malong opisyal o personalidad na nagagad ng donasyon. Susog kay DICT Kamsur Head Maria Peña Francia ni Pomuceno, nakulmo niya na nag-aprobiksar sa panahon na ini na nagagad ng donation, partikularmente monetary amounts, para ngaya sa relief operations huli sa bagyong Cristina Simpipito. Mala ta sino Pomuceno, ilag-ilagan pang mabiktima ning modus na ini.
Duwang obispo sa Kabikulan kaya ang iguning fake accounts na naghagad ng donation. Mara na lang nga ni, ta sa iyang tig-verifikaran mga ini. Grabe na talaga subuot ang namamantala. Sa pagkakataon lalo na kung ang ipuprontera ang pagtabang kuno. Kung naan mga nagpapabistong personalidad nagagamit sa naning mobile number, pwede man i-report sa inda sa DICT para ma-refer sa National Telecommunications Commission. Ang mga fake o impersonated accounts, pwede man ireklamo sa Meta o kung malala ng modus, pwede nang i-koordinar sa PNP Cybercrime Division. Dagdag de Barreta sa ladulugan ni Posi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, matugang sarong lolo arestado ninuli sa tupada dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Baritang yan halik ki Mike Gravito. Mike. Tumangon sa paglapas kan PD1602 ang anti-illegal gambling law ang sarong 68 anyos na lolo dyan sa Badoan kan San Fernando, Camarines Sur matapos na ini ang madakop kan mga otoridad mantang nag-embalto sa illegal na pagbulang o tupada. Sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 4:30 ng hapon kang nagtalikod na aldaw duman sa Zone 1 Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur kan magkondusir kan sa indang anti-illegal gambling operation ang magatauhan kan San Fernando Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong Lolo Cesar, residente kang Barangay Bagulataw dyan sa Badoan kan Minalabag, Camarines Sur. Mantang ang mga kaibahan kani na nagatutupada ang nakadulag sa maniba-ibang mga direksyon na bawi kilolo Cesar ang sarong gadan na pambulang na manok asin ang kwarta na nagkakantidad 450 pesos. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:28 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pa mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Kung ang enterong nasyon nga ni nagpalag durante kan ipinagadan kam pamilya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Benigno Ninoy Aquino. Sinimpag ni Vice President Sara Duterte ang naging payag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napaparagan kaniyan sayang subot assassination threat laban digdi asin baging kay First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman kay House Speaker Martin Romualdez. Matandaan sa sarong live video kang Lunes, Nobyembre 25, hinurot ni Marcos dahil subot dapat pinaparampas ang banta laban sa buhay kan sarong presidente. Ang sinabi ka Presidente bilang simpag sa raid na payagman ni Duterte kan nagtalikod na Sabado ni Maumagahon, Nobyembre 23, kung saan sinabi kaning iguan na subot siyang tinugon na individual na kung ipagadan subot siya, gagadan man subot kani si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bagi sinda First Lady Lisa Marcos, asin House Speaker Martin Romualdez. Mientras tanto, perang minuto, matapos ang nasambit ng pagbuelta ni Marcos sa entrevista ka mga taga-media, kasugma kay Duterte sinabi napaparagan yaman ang ginigibo saya ninda Presidente Marcos. Matandaan si Benigno Ninoy Aquino Jr., mas bistado bilang Ninoy, sarong senador kang 7th Congress, ang hayagan na kritiko kang krimen kan ama ni PBBM na sinating Presidente Ferdinand Idril Marcos Sr. Saraw si Ninoy sa mga enot na inarestar matapos ang deklarasyon kan martial law kan 1972. Kan August 21, 1983, kan gadanon si Ninoy sa Manila International Airport, nangunya Ninoy Aquino International Airport kung saan ini ang naggatong kang EDSA People Power Revolution asin nagpatalsik sa mga barko sa Malacanang. Mientras tanto, basado sa mga opisyal na listahan, dahil pa malitimidran kung isa'y talaga ang naggadan ki Ninoy. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Nangapunan man si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga soldados na maging loyal sa konstitusyon asin man sa ilang Commander-in-Chief na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginibok ang AP Chief ang pahayag sa tahukan na mga banta ni Vice President Sara Duterte na ipapagadan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agum kanin si First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinarom kang konstitusyon ang nakatuko na Presidente kang Pilipinas ang nagsisirbing Commander-in-Chief kang Armed Forces of the Philippines. Mientras tanto, piligan naman kang AP ang nagwarak sa social media, dapit sa pagkiro sa lado ka militar, asin pagsuporta nila kay Vice President Duterte. Sinabit kang AP na ang siring ng mga salang impormasyon
may katuyan magkrean ng kariribukan asing kariribungan sa lado kan mga namamanhuan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yato ko niya matugang alas 5:31 ning pagaga. Maparago sa mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, marinaga ba sa marakantabay sa mong amay sa FB Live, lalo na sa mga regular niya mga parantabay na nagsasabay sa mo sa amay na pagmata para man sa amay na mga bareta ng unyang pong aldaw na Martes 26 na kan Nobyembre taon 2024. Mga bareta na antabayanan live sa 99.9 WEB FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Antabayanan kita sa 99.3 sa KM Kakampi Partido area, sidban sa 91.9 BBS FM, digdiban yan sa Naga City. Mabalik kami at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabanta sa sayang buhay ni Vice President Sara Duterte, sigun ki Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. ang ipinahiling na pag-uugali kang Vice Presidente dahil nababagay sa posisyon na sayang kinakabutan. Mientras tanto, sinabi man ni Deputy Speaker David J.G. Suarez, marinaw na sarong banta sa nasyon ang siring na pag-uugali kan sarong opisyal hulita mismong presidente na ang nag-aangal. Ipinahayag man ni Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipi ang pagkabantakan na biyolensya sa presidente mismo, bakulang sala kundi sarong pagtraidor sa nasyon. Sabi ni Gonzales, malinaw ang sinabi kang presidente, kay puan magdanay anlay asin ang katotohan asin mayong isayman dawa ang vice presidente ma-exempted degree. Pinasihan man ka mga lider kang Kamara ang pagkapudan ni Presidente Marcos na magipagtabangan ang Vice Presidente sa pagsimbag sa kinakampang kaning isyu kaysa magsabwag nin kariribukan. Idinalagan man sa ospital si Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta mientras na ini nagahampang sa pagdagong kang House Committee on Good Government and Public Accountability kasubangging Lunes. Kung kaya kan Lunes ng pag-aga, nagkampang na sa pinakainot na pagkakataon si Acosta matapos ang magkaperang beses na ipag-atindir sa sinambitang pagdagog. Punman na hapon, ginisa na siya ni Batangas Congresswoman Jervil Luestro kung saan hinapot kung ano ang papel kani sa pagiging OVP Special Disbursing Officer. Hinapot siya ka mga kongresista kung ano ang papel sa pag-disburse kang confidential funds kang OVP asin digdi. Inako niyang ipinagkatiwala niya ang 125 billion pesos kay Vice Presidential Security and Protection Group Commander Colonel Raymond Latchica, ang Security Officer kang OBP. Sa sinambit ng padangog, kahagadan si Vice President Sara Duterte na isuspindir temporarmente ang padangog para man matawan ng magkakaligong duros asin makahango si Acosta. Pasado oras 6 ng pagabanggi kasubanggi kan paragos na binabantayan ka mga doktor ang sayang salud sagud inuwas na siya sa kamera na naka-wheelchair. Inibalan siya ni Duterte na dinara sa Veterans Memorial Medical Center. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:44 ang oras siya tungo niyan. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, pwede magkondusin ni MAC Elections ang Commission on Elections para sa 2025 midterm elections sa ikalawang simana kang Enero sunod na taon 2025. Nagkalaman si Comelec Chairman George Irving Garcia, nagabos sa makumpleto asin maipapasar bago ang katapusan kan Disyembre. Hulita gusto nila magkaigwa ng MAC Elections sa sinambit ng panahon. Ipinahayag man ni PRO5 and 5 Incorporated President Ryan Jackson Cobb na ang kontrata iba-iba sa nainot na duwa na ginibo ninda. Ipaparagos kan iba pang aktibidad kang Comelec para sa 2025 kabali ang pendency kang international certification kabali ang local source code review
na nagpuon kan nagtalikod na bulan, sabi ni Garcia. Kabali sa LSCR ang source codes para sa full automation system with transparency audit, counts as in online voting and counting system para sa overseas voters. Isusubiter sa ICE ang mga listahan halis sa pag-i-examine bilang parte ng proseso kang sertifikasyon. Nagpayag si Vice President Sara Duterte nin kahandaan na magpasararam sa psychological neuropsychiatric as in drug test kung mapasararo man si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as inibabang opisyal kang gobyerno sa drug test. Sigun ki Duterte, aram niya kadako na nagsabing kapay na siya. Asin ba sa tamang pag-iisip, kasunod man kan sa mga aksyon, asin payag laban sa mga opisyal kang gobyerno. Sigun saya, preparado man siya magpasararom sa anuman na examination kung mapa drug test ang opisyal, adiba mga opisyal kan gobyerno. Angat niya, sarabay sindang, magpa-drug test sampangan ka mga namanuan. Tinawandong kang Vice Presidente, dapat ay pahiling kang gobyerno sa namanuan, natultol ang mga opisyal kang gobyerno sa pagikan na examination. Nakapilarman siya sa mga taga-suporta na baging kalmado sana tagali maiwasan ang kariribukan, lalo na sa mga pagtitiripon dawa libre ang pagpapahayag. Nakatindirman sa pagdagog kang House Blue Ribbon Committee ang apat na opisyal kan Office of the Vice President na pinatawan ng contempt asin pinaparistar huliban sa pagkatindir sa pagdangog daw pirang beses nang inimbitaran. Ang apat na opisyal pinagtutubunan na sa inner circle ni Vice President Sara Duterte. Iyan sinda Gina Acosta, Limuel Ortuño, asin ang magagum na sinda Edward asin Sunshine Fajarda. Inot naman ipinahayag ni Manila Congressman Joel Chua na chairman ng panel na nagpamati na ang apat na opisyal na magatindir sa pagdangog kan komite. Nagtutubo ng komite na dapat magpaliwanag ang apat na opisyal kung paano ginastos ang 612 million pesos na confidential fund. Dahil man igilid kang Armed Forces of the Philippines na posibleng igwang foul play sa pagkagada ni Colonel Rolando Iscalona Jr. na nadiskubre na bayan ng buhay sa sayang quarters sa laog mismo kan Camp Aguinaldo kanagtalikod na Nobyembre 22. Sigun kay AFP spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla, para ako sa ginigimong investigasyon marangol sa nasambit ang insidente. Kinumpirmar ni Padilla na igwang sarong tama ng bala sa Iscalona Jr. alagad bako malinaw kung saan ang sinapong tama kani nakuha man ang badil sa crime scene. Si Iscalona saro sa Judge Advocate General Service na yung nagsisilbing legal counsel kang AAP. Pasado sa ipinuwas na payag kan Puerto Armada ng Pilipinas, Nobyembre 22, kaan madiskubre bayan ng buhay si Iscalona Jr. sa laog kan sayang quarters. Mientras tanto, nagsayo man ang Philippine National Police na magtaon ng komentaryo kung may nangyaring foul play sa pagkagadan kan sinambit ng opisyal. Nagkukulisyon na ang Scene of Crime Operatives o SOCO ng autopsy sa bangkay ni Iscalona asin ipapanawas ang report sa masunod na simana. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yata ko niya matugang alas 5:48 ng pag-aga. Balikan tama ang report halis sa luwas, 2 persona arestado sa Manuan kan San Fernando, Camarines Sur, ninuli sa iligal na pagpalod o paglagad ng kahoy. Paretang yan, hali kay Mike Rabito. Mike! Kada San Fernando Municipal Police Station, dagos na buminagsak. Ando ang mga persona dumana sa Baduaan kada San Fernando, Camarines Sur matapos na sinda. Anak maaktuhan kan mga otoridad mantang naglalagadi ni kahoy sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 4:30 nin hapon duman sa Zone 1, Barangay Tagpukol, San Fernando, Camarines Sur kan maaktuhan kan mga operatiba kan San Fernando Municipal Police Station ang mga persona ninda Armon, 42 anyos, maagom asin man Randy, residente kan barangay at Tagpukol diyan sa Baduaan kan San Fernando, Camarines Sur. Pinaglalagadi subuot kan 2 persona ang sarong dakulang puunin kahoy. Alagad kan sinda ang hanapan ni na magkakanigong dokumento kan mga otoridad. Mayo ini ni naipahiling sa mga pulis
na permiso sa paggamit kan sa indang tsenso. Ninuli kayan sinda na tulos na pinagdara dyan sa Patura kan San Fernando Municipal Police Station. Nabawi sa indang posisyon, iyan pinagamit nindang tsenso asinwan ang mga good lumbers na pinagatistis kan mga ini sa man iba-iba nga tamanyo ang nasambit ng 2 persona ang matubang sa paglapas kan PD 705. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Mientras tanto, matugang SK Chairman kan Tinago Naga City ng paliwanag sanay kani pagatindir sa sesyon kang Federation kan o kang SK Federation kan Naga. Bareta haligi Baiko Garcia. Pinauranan ni Bashers kasugma ang SK Chairman Cantinago uli isa day kani pagatindir ng limang sunudan na sessions kang SK Federation digdi sa syudad Canaga. Enot ng sinabi ni SK Federation President Consel Jefferson Felix kang Barangay Santa Cruz, Naga City na kundi makakatindir ng session, pwede man magpadara ng representative o konsideradong excuse man kung nasa official business. Sa second special session asin 4 na regular session, sulamenteng si Carl Marie Lachama ang igwang 5 straight na absences. Kadakulo na nagtuyaw sa nasabit na opisyal sa social media. Saron na dyan si dating City Youth Mayor Berlinet Montes na kinakipuan ng simbagon ni Lachama ang rasones kanday kani pag-atindir. Nagsimbag man si SK Chairman Lachama Cantinago sa inquiry ni Montes na nag-aagad ni dispensa sa mga appearance kay ni sa mga federation sessions. Iyan huli sa iba pang kulangan asin enot ng commitments sa barangay, pamilya, deman sa empleyo kani sa pribado, dangan nagkigwa pa nining problema sa salud. Nagpapasalamat man ang chairman sa mga kapwa niya Ovenes na nagkalampag sa saya kung anong dapat ang trabaho bilang opisyal kan sa gunang kabataan. Nagpromesa man ini sa publiko na maatindir na ini sa mga masunod na sesyon kan Federation asin kung igwan ng kaulangan mapadara na ini ning representative. Kung re-review ng attendance kang Federation session sa sindang termino sa 13 regular session asin 2 special session, 10 ang absent nila Chama. Sarong beses nagpadara ng representative, 4 na beses na present. Dagdag na bareta sa ladulukan ni Pose SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba pang report halis sa luwas, tulo ang irido sa sarong aksidente sa trafiko dyan sa Kanaman, Camarines Sur. Bareta haliki Junel Cuba. Junel. Tuluan irido sa nangyaring aksidente o traffic accident sa Banwan kan Kanaman, Camarines Sur kasudmang alas 2:10 na mag-umagahon. Nangyari anda insidente sa Kalabaan Road dyan sa Zona 4, Barangay San Vicente sa Kanaman, Camarines Sur. Anasambit na mga biktima lunad kan sarong Honda Beat F1 motorcycle na may plate number APG96 A7054-153. Edi pinagmamaniyo ka na sarong Mark Angelo Pajarillo na 21 anyos sa soltero asin na sarong empleyado ka na Crispy King residente kan Zona 9 San Vicente Kanaman na Karananda Pasakaw, Camarines Sur. Mantang papadalagan ka na sa iyang motorsiklo ali sa Del Rosario, Kanaman, Camarines Sur, pasiringon sa siyudad ka na Naga kana mawaranin kontrol an sa iyang pinagmamaniyong motorsiklo asin na digdiya nagsirimplang ang driver asin ang lunad kani na pinagbistong si Eloisa Saria Binamera, 24 anyos sa Daraga, sarong cashier, asin man na residente kan na Zona 5, Barangay kan Sabang, Sabaduan kan Kalabanga, Camarines Sur, asin sarupang nagngangaran na Ronaldin na Ertis Supinya, 20 anyos sa Daraga, kan Santo Niño, Bula, Camarines Sur, anda tulo kaibanan anda driver asin na back rider para riyong nagsapo ni injuries sa saindang mga lawas naaraman tulos kan MDRRMO ana nasambit na nga insidente sa paagi kan na apod sa cellphone kaya nagrespondi tulos asin na anda mga biktima tulos na pinagdara sa Bicol Medical Center tanganing malapatan nin magkakadigo nga asistensya medikal mantang intero man na damage an motorsiklo na sa indang pinagmamaniyo
anda personay kan da PNP uri na kan magabot sa lugar asin nagpadagos pa man kan ginibong investigasyon. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:55, 5 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pang bareta ko dyan sa Radyo Nacional, nakatutok ko dyan ang investigasyon ng Philippine National Police sa kung isa ang hitman na kinuntak ni Vice President Sara Duterte na sinugod niyang gadanon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, pati naman House Speaker Martin Romualdez, in kaso mayroon siyang ipagadan. Matandaan binutusan kang Vice Presidente ang magabat na natramon kan magkulusurining virtual media briefing kan Sabadong pagkabanggi. Sigun ki Duterte, bako din direktang banta hulita arang sumod kan sinabi niyang kakaluton niya ang bangkay kan dipuntong dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Asinihapon sa West Philippine Sea, dahil man po sabihon na sinabi niya aktual na gigibuhon. Mientras tanto, piglido man ni CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Tolly III na ang direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, imbisigaran ang insidente. Asin bako ang Vice Presidente. Sa ngulyan, sigun kitore, nagupo na ang CIDG sa indang moto proprio investigation sa sinambit ng insidente. Sinabayan man ang hinoprotesta ang pagbutuan ni Vice President Sara Duterte sa pagdangog kang House of Representatives kasugmang Lunes. Kabali ang bayan muna party list sa mga progresibong grupo na nagtiripon sa tumangan kan House of Representatives na ganing ipahayag sa idang mga nasabot na ipaimpits na si Vice President Sara. Sa pigheras na mga litrato sa opisyal na Facebook post kan bayan muna, mahiling na bitbit man kanagkapin ng mga realista ang mga placards na nagpapahayag na dapat makulong subot ang Vice Presidente asin dagos ng marumpag ang confidential funds kang Office of the Vice President. Matandaan na nagluwas ang pangapunan na mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente kasunod kan sa mga malalanit na tramon asin akusasyon laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati naman House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mientras tanto, nainot naman ipinahayag ng National Bureau of Investigation na singkan Department of Justice. Preparado na ang sumpina para kay Vice President Sara asin posibleng subot mahampang ini sa mga darakulang kaso. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa katagod pang bareta mga tugang, dahil na iserbi ka National Bureau of Investigation NBI ang sumpina laban kay Vice President Sara Duterte ulita nakahali na ini sa Kamara ng Representante kasugma. Inibirangkay kang Vice Presidente ang OVP Special Disposing Officer na si Gina Acosta na idiragan sa ospital sa tao kang pagdangog kang Kamara dapit sa paggamit kang confidential fund kan opisina. Sigun ki o sinabi ni NBI Chief Jaime Santiago, papapaliwanagon nila ang Vice Presidente dapit sa assassination plot laban kay Presidente Marcos, First Lady Lisa Araneta, sin kay Speaker Martin Romualdez. In kaso no show ang Vice Presidente, mayo sila maiginibo, hulita mayo silang contempt power. Pero na sinabi ni Duterte na preparado niyang hampangon ang NBI asin simpagon ang mga kaputan kaini. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa ibang bareta niya ito kunya mga tugang, pwedeng iparagos na Serbian ni Mergin Veloso ang natarakan ng sintensya sa tulong prison and penal farm dito sa Pilipinas. Sinabi ni Bureau of Correction Director General Gregorio Catapan Jr. na pwedeng ipreso si Veloso sa Correctional Institute for Women, Iway Prison and Penal Farm sa Palawan o sa Davao Penal Colony. Alagad, delikadong darawon si Veloso sa minimum security compound kang Correctional Institute for Women sa Bantaluyong kaibanan ang 20 iba pang persons deprived of liberty. Ipinahayag ni Katapang na kung gusto ni Veloso na makulong siya sa Palawan, hulita mas maliwalas ang kapalibutan o kundi man sa Davao. Dinulita igwaman duman CIW. Pwede man subot magtrabaho si Veloso sa banana plantation duman. Si Veloso inot naman pinatawan ng kastigong kagadanan kang Indonesia uli sa drug trafficking kan taon 2010
asin tinawaran ng reprieve kan 2015. Ipinahid ni Katapang na oras na makabalik sa Pilipinas si Biloso. Matilinis sa Diagnostic Center kan ninduwa sa apat na simana para ma-examine kung may problema sa sayang salud. Ipapasararo man siya sa training sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Takaling sa oras na makalibre siya, igwa siyang skill para makabalik sa normal na buhay. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ultimong balita niya ito kunyan mga tugang Senado Nacional. Matapos magbanta si Vice President Sara Duterte, inubli na kan Presidential Security Command ang bilang kan security personnel na nakalistino kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinahayag ni Major Nestor Indoso, Civil Military Operations Officer kan Presidential Security Command na naka-red alert na ngunyan ang silang tropa daglagpan Indoso. Nagpapod naman ng emergency meeting si Presidential Security Command Commander Brigadier General Jesus Nelson Morales perang oras matapos ang pagbabanta kang Vice Presidente ng Pilipinas. May pamanabiso ang Presidential Communications Office as in Presidential Management Staff sa Presidential Security Command kung lilibitaran o babawasan ang mga public engagement ni Presidente Marcos. Inulita sigang ikot kang Presidente sa maribang parte ka nasyon para tawan ayuda ang mga biktima kang anom na magkakasunod na bagyo. Tema na diskutir sa tiripon kan Presidential Security Group kung bubugtakan ng bulletproof glass ang gagamit na podium kang Presidente sa mga public engagement. Inalat pa kan Presidential Security Command ang kasuguan ni Morales kung papasaluto ng bulletproof vest ang Presidente sa saya mga aktibidad sa luwas kang palasyo asin madepende ini kung gustong isulot ka na Presidente ka na Pilipinas. Oras ko niya matugang, alas 6:01 na ng pag-aaga. Mabalik ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Kaibaran po ang mga bareta ang iatod ka sa ito mga Kakamping Radyo. Mga kaibaran niya ito ang DWEB FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Ang KM Kakampi sa partido as mga bareta halis sa BBS FM dito po sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang amay na sa inunaan tabayanan sa labay sa mga Kakamping Radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Radyo. Erot mga baretang tripon kan DWEB FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Kay barang sa mga bareta doban si Benny Decena. Benny. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Abalos yun, sa detalles kan mga barata, halin sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan ng kakampi mo pa, pinaglansan na kasudma, kan City Social Welfare and Development Office of CSWD, kan lokal gobyerno kan Ciudad din Iriga, sa pagigansa ng Gender and Development Program, ang 18 dias na campaign to end violence against women of Davao, asin ini ginibo, durante kan flag raising ceremony sa Iriga City Hall. Nasabi ng kampanya, mapun o madalagan po Nobyembre 25 hasta Disyembre 12, 2024 kung sinong tema, VAW, Bigyang Wakas, ngayon na ang oras. Nasabi ng kampanya, minapangapudan sa magiging aksyon na mawara na ang violence against women asin tawan ng poder ang komunidad na magkanin salbadong lugar para sa gabos. Ang seremonya pinanginutan kan Public Employment Services Office na sa liderato ni Engineer Cynthia Audal na nagtunin doon sa importansya kan pagtatalabangan, kolaborasyon sa pagsimbag kan local employment as in social issues. Ang mga opisyalis kan lokal gobyerno kan Ciudad din Iriga sa liderato ni Mayor Wilfredo Luba Arribao Libat kay banan mga empleyado ang nagatindir sa nasabing okasyon as nagpaabot kan sa ng commitment sa nasabi ng mga advokasya. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, dahil nagtunga sa sesyon regular kan Banwa na o kan Sanggulang Bayan kan Banwa na Bato, ang mga personang pinag-imbitaran para kutana linawon na ka pa ng isyo na gustong maaraman kan mayoryang member kan Sanggulang Bayan. Kaibanan paggamit sa 5% calamity fund kan lokal na gobyerno, ang listahan kan mga nagtuning tawag sa Banwa
noan pribado manuhal sa gobyerno o maging mga NGOs uli sa naging epekto ng baging Christine nan katuyuhan magpasar nin mga resolusyones nin pasasalamat siriman ang posibleng kapabayaan sa pagkakalubog totalmente sa tubig baha kan mga lulunadan na sarili kan lokal gobyerno aron kan ambulansya siniba pa. Magigiramduman na sa kanang kalis na entrevista kay Konsel Pongpong Ramos sinabi kani na sa indang pinaimbitaran ang mga member kan Local Finance Committee na kompreso kan Budget Officer, Municipal Accountant, Municipal Treasurer asin ang MPDC, siring man ang pamayo kan GSO asin MDRRMO para sa siring nakatuyuhan alagad kasudman. Sa ginibong sesyon regular kan Sangguniang Bayan, Mayo, maski sa mga ini ang nagtunga asin dahi pinagrespeto ang imbitasyon kan konseho sa liderato ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. Nagluluwas kaya na ang imbitasyon. Sinasabi ng mga persona, ipinaagi sa opisina kan alkalde asin igwanin pagtubod na posibleng dahi ini naitao sa mga nanunungdan. Sigun kaya sa proseso, ang imbitasyon sa mga nasasakupan kan salong hepe ekutibo o executive department, ipinapaagi invest o ipinapaagi sa opisina kan alkalde imbes na personal na marasibikan mga nanunungdan na persona. Sigun kay SB Secretary Bonivi, sa pagkapot kasudma kan mga members kan konseyo na sa indang itanaw ka ang kopya nin mga imbitasyon sa opisina kan alkalde na iyon mataw sa kopya kan surat imbitasyon sa mga imbitado asin ipigwalat maninda sa opisina kan alkalde ang mga kopya para sa mga ini. It is to the local chief executive to furnish the copy to the concerned personnel. We only submitted the letter to the office of the mayor because as stated through the municipal mayor. Ninhuli kani, nag-alis ka ulugod ang pagduda na dait tinugutan kansa ng alkalde na sabi ng mga persona na mag-aparecer sa sesyon kan konseho kasudma. Alagad sa parte ni Vice Mayor Vic Ramos, tinawang doon kanina sa ngunyan, dahil siya nag-aakusar na dahil ang mga ini tinugutan kansa ng alkalde. Sigun kay Ramos, tibaad, dahil sa nana-informaran si mga imbitadong persona. Posible sigun pa sabi si alkalde na ang problema, yaon sa mga tauhan kan alkalde na dahil nag-informa asin dahil nagparesibi kan informasyon sa mga imbitadong persona. Alagad, sigun pa sabi si alkalde na kung sa masunod na pag-imbitar ninda, liwat sa nasabing mga persona, asin dain na naman ang mga magtunga, malinaw na inisinyales na abos ng patinderon kan sa indang alkalde. Kapitay ako nag-aakusang na din tinutugutan. Baka di lang i-inform at itong mga iniimbitaran ta. So, amo pasalapuan nuwan ang posibleng problema lang baka sa tungo ng mga staff ni Mayor na diri na-inform, diri na ipa-receive katong communication at tupong mga inimbitaran ta. Pero sa susunod na mag-imbitar kita, araw nang ka na mangyari, maliwanag kung abong patindero na ang kakalagtong mayor. So for the meantime, siguro, we have to consider the office of the mayor, especially the mayor, baka po talaga diri easy. Dahil sa kadaklangan ng mga trabaho gansan, parte ng mga naging pahayag ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos, kasuod na, nagdesisyon ng konseho, liwat, padaraan ng imbitasyon ang mga ini para mag-atindir sa senang sunod na sesyon regular sa Aldao na Lunes. DWEB-FM Rinconada sa Kakampi Mo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Dicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:17 ang oras siya tungkol dyan. Estudyado mga bareta haliduman sa partido. Sabaykan KM Kakampi Partido kay banta naman si Frank Sotero. Partido. Kakampi Mo Partido Network News. Kakamping Johnny ng mga baratang tinaripon gikandigdi sa partido area. Kakampi Mo Partido Network News. Nagpupunan pagkonstruer kan community college sa Baduan kan Lagunoy, Camarines Sur. Inadbagay na pinagtawran doon asin kinumpirmar ni Manoy Bebot Bona ang opisyal na pambato sa pagkaalkalde sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur sa lindong kan Timuan, Kamsura. Sikon sa nasambitan ng opisyal, nasambitan ng konstruksyon na nagpupuna sa nagkakaigwalinin pagdumping sa lugar kung saan ikukonstruera na nasambitan ng community college. Si Manoy Bebot Bona nagdunar, ninaabuton sa 2 ektarya ng daga
kung saan iyon magiging lugar kung saan ibubugtak ang community college kung saan ang konstruksyon ng papaginutan man kan Kapitolyo Provincial o Gobyerno Provincial kan Camarines Sur. Sigun kay Bebot Bona, kinumparbardabad di Congressman Elroy Villaforte, ang pagpapakonstruer kada sa bitan ng community college, enot kuta na subod, ang test center na nakatala na ibugtaka, alagad huli sa swestyon para mas dakol pa bakinabang sa nasambitan ng proyekto community college na sana ang ibubugtak sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Sinabi pa kay niya na dakulang bagay ini partikularmente na duman sa Bagararayo na baga lugar na dai kaya makapagbiyahe oral daw pasiring sa Banuan kan Gowa na magkaigwanin sa direk eskulahan sa nasambitan ng lugar. Katawad kay niya, nagpasalamat si Barry Bebot Bona uliman sa programang ini kan Kapitolyo Provincial. Ratsada na kan mga report gikan sa pag-iribang mga Radyo Patrol reporters. Governor Mariano Villaforte Community College nagpupunaman daan pagkonstruer sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. Detalyes kan Barata, Dads Prado. Arog ka na ginigibo sa ibang mga banwaan na nagpupunaman na pagkonstruer ka na Governor Mariano Villaforte Community College sa banwaan ka na San Jose, Camarines Sur. Ini ang pinagkonfirmar dating bukalo siningunyan aspirante sa kargong alkalde, Hilmar Maymay Pakamarakan banwaanin San Jose. Kaso masigong ki Mayor Maymay Pakamara sa iyang pinagbisita ang construction na site kan sinabit ng eskwelahan. Siya nagtutubod na dakula ining tabang sa iyang mga kahimanwa na nagsasakripisyo na magtry sa lawas ka na banwaanin San Jose para makatapos din pag-adal. Asin na maabot tindaan sa indang mga pangarap sa buhay. Kaya oras na mahamanaan sa nabit ng eskwelahan, sindadain na subot ang mga sakita na magbiyahe pa sa rayo. Dakulan kay ganon sa mga kakian, lalong na sa mga kamagurangan. Sigun pa ki Mayor Maymaya, libre ang klase digdi. Kaya dakulaan sa iyang pasalamat sa kagarangan siringman ki Governor Luigi Villaforte, Congressman Elroy Villaforte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., asin sa amigo kan Partido Marco Imperial Bumabaw. Sigun sa iya, nagbunga naan sa iyang pagkulit, yaon na asin na realisar na ang pagkonstruct kan Governor Mariano Villaforte Community College, San Jose, Camarines Sur, Campus. Ara sa Kampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Mientras tanto sa ibang mga barata, banuanin presentasyon, luway-luway naman na nagbabangon na tapos ang paglabas sa kaduwang bagyo. Detalyas ni Loriana. Luway-luway naman na nagbabangon ang mga konsultentes kang banuanin presentasyon Camarines Sur pagkatapos sa kan paglamasa kan na duwang mga bagyo digdi. Ini man ang naging pahayag si ani dating Vice Mayor Osin Conchal William Brutas sa entrevista kang kakampi news kasugmang pagkaaga. Susug sa pahayag kay ni ang mga dainggayon na danyarang kan sinambit ng mga bagyo ang nakabaril naman sa dating mga pagbuhay alagad yung ibang mga nangaanan na asin o nanganan ang paragos pa manggirawan na nag-iskusar para man maibalik ang sa inda nga mga dating pagbuhay-buhay. Sigun padigdi si Bagyong Christine ang grabing nakadanyar sa inda mga kahimanwa pantang si Pipito. Anday manggayo subot grabing nakaapiktar sa mga ini. Mientras tanto sa ibong kayan, dagos-dagos man subot ang tinataong serbisyo asin ayuda kang gobyernong provincial kang Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaforte asin man Congressman Elroy Villaforte. Sigun pa sa pahayag ni Kagawad William Brutas, sa semana nagkukundo sa sinda ni medical mission sa mandaydayan ng mga barangay sa sinabitang Banuan. Iyan sa paagi man kang kaparte medical services. Iyan sa kanit subot na mahiling atin mabantayan ang kamutakan kan salud yan sa indang mga kahimanwa. Siring man ang dagos-dagos sa pagdaranin mga ayuda, relief goods sa mga residente sa Digdi. O yan mga pahayag ni dating Vice Mayor Singconsial William Brutas. Mga ayuda. Mientras tanto napotol, hari ipotsanaan na naging pahayag ni dating Consyal William Brutas. Iyan tabi kakamping Frank ang dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Niloriana Marinaga. Frank. Mientras tanto, atas kita magparam, balikan dito at bareta sa pagpakonstruer kan community college. Dagungan niya ito naging konfirmasyon ni Bebot Bona. Na tabi ang initial kaya kang dumang kaya sa lugar na nabakal kong daga katait nito kang salog. Okay. So ang DPWH naglag na sinda duman ning
pakuman siyang dagat, pero ato din tanan sa ng seawall. Seawall, okay. Ayun. Tanganing pag may bagyo, maibitaran maglawg ang tubig. Pero at the same time, kadakol mambagang sources pag nag-uuran. Parte na kadbagay dagin pahayag ni Bebot Bona ang pabato kan Tibuan Kamsura sa Banuan kan Lagunoy, Cab Paridisur. Kakamping Jun, diyan ang mga baratang tiniripon kikadigdi sa partido area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Ang mga balita dyan sa KM Kakampi Partido. Oras yata ko dyan, alas 6:23 ng pag-aaga na. Isunod na, asin uya na ang mga baretang halis sa BBS FM Naga. Kay manaduman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Inhuli ka na baba na era na sa indang nakukuha sa laog ka na siyudad Kinaga asin na baba man ang budget kaya nagbawasin dani na mga empleyado sa barangay si dating o si daing gayo kay Puan Ngunyanda kanda sa indang barangay asin na dati ginigibo ka na nagkapera ngunya na ginibo na nindang multi-task force initangani man na ma-maximize ang budget sa laog mismo kana sa indang barangay kabali sa naapektaran iyo ang mga street cleaner dyan sa barangay kanda dayangdang dahil subuot ini natawanin atensyon kan lokal na gobyerno kanda siyudad Kinaga sa administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion nahababa na maray ang budget kan sa indang barangay uyan parte kanda pahayag ni Barangay Captain Julio Cesar Sanchez kan dayangdang Naga City. So, nagbarawas nga ni po kaming personnel na ito po talagang daiman medyo kaipuhan. Ano na lang po, garo multiple task na lang po sa sarong tao. For example, baga po, messenger. Ang messenger po, pigali mi na po yan sa barangay. Pigtao mi na po ang trabaho kayo sa driver. Duwa na po ang trabaho ng driver. Magina pong driver. Siya pa po ang naharatod ng mga kung ano-ano nga. O, kaya, iyo po yan. Nagbarawas po kaming tao para ma-maximize po talaga si budget ng barangay. Street cleaner po. Ang street cleaner mi po, instead baga po ngaya 7, nag-street cleaner lang po ngaya kami, saro. So, punta po yan, saro sana ang naglilinig sa sarong surat para matawal atensyon itong mga watak-watak na basura. So, iyan po ang bagay po na isip ng lokal na gobyerno ng Siyudad Dingnaga na sabit po ang budget ng barangay talaga. Artiyan ka na mga pahayag ni punong barangay Julio Cesar Sanchez kan barangay Dayangdang Naga City. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. 10 barangay kan da Banuan kan Pasakaw Camarines Sur sa Kunyunyan dai pa na idideklarang drug cleared barangay kan Philippine Drug Enforcement Agency asin man kan da DILG siyam pasanang barangay and drug cleared sa 19 barangay kan da Banuan kan Pasakaw Camarines Sur. Iyan da basado man sa kumpirmasyon ni Major Alcomida sa anda Chief of Police kan da sinambit ng Banuan. Sinabi kan da COP na gusto nindang ideklara na cleared anda sarong barangay kung nasisiguro ninda na mayo na nin mga user asin pusher sa laog kay ni uya si Major Alcomidas, Chief of Police kanda Banwaan nin Pasakaw. May man po sa monitoring, may man po kami dyan mga... may ano pa po kami, may 10 pa pong barangay na cleared. Pero ano po kaya, baka may mga for drug clearing naman po kami na barangay. Pero sinisiguro po kaya na dapat pag dineclared ng barangay, talaga pong cleared sila na may na po talagang present in drug user or drug user. Ika po disliving po ang barangay digdi. Kaya po intensified man po ang monitoring digdi para pag may mga identified naman kami, tulos-tulos po kayo mag-conduct ng illegal drug operation. Si Major Alcomidas and Chief of Police kanda Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Mientras tanto, pinagpahay kanina salbado ang pantalan o port kanda Banwaan kan Pasakaw sa paglaog asin pagbagsak kan mga illegal na mga kontrabando. Kabali na ang illegal na droga. Inihuli man kan regular na pagmonitor asin na maigpit na pagbabantay kan PNP, Coast Guard asin man kan Maritime Police. Uli kani dai
laog subuot o nakakapenetrate sa pantalan kan banwaan kan Pasakaw Camarines-Sur an anuman na klase nin illegal na kontrabando kabalin na dyan an illegal na droga. Uya pa an parte kan mga payag ni Major Alcomidas kan Pasakaw. May man po sa monitoring, may man po kami dyan mga monitor illegal drugs. Kaya po may git man po ang monitoring ng Port Authority kasi man po kan mga kapulisan para masiguro na pong dahil dyan makakalaog. Artipayan kan mga pahayag ni Chief of Police Major Alcomidas kan Pasakaw Camarines-Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Istak kan bagas kan NFA rice bastante sa tao kan sunod-sunod na bagyo. Buyet Paderes sa detalye. Bastante panistak ka National Food Authority kan paro asin baga sa tao kan sunod-sunod na bagyong tuminama sa Bicol Region. Ini ang sinabi ni NFA Camarines-Sur o IC Branch Manager Marvin Suladano Malabanan. Sigunig di nasa 300,000 battery stocks din para sa probinsya asin Camarines Norte. Ini maski paribong sako binakal sa inda kan mga NGO ahensya asin naralangkaw na opisyal para sa relief operation sa mga napiktaran kan Bagyong Christine. Dagos-dagos mo ng procurement kan paro kan NFA. Para sa BBS News, Boyet Clary. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang detalyes kan Bareta Camarines-Sur, balik sa 100% na ang face-to-face classes. 17 aldaw na make-up class sa nagkaperang mga eskwelahan ipinapasunod na. Daryl Banyas sa detalye. Sanggotos porsyento na nagdweltas sa face-to-face classes ang gabos na eskwelahan digdi sa probinsya ng Camarines-Sur matapos sa lagaging mga kalamidad. Sa pahayag ni Attorney Salvador Pilingon kan DepEd digdi sa probinsya na sa balyo ka na sa recovery period pa ninuli sa mga nawara at sinadanyara ng mga learning materials. Dakulang pasasalamat subot kay ninhuli sa Ginibong Bayanihan asin mantabang kan mga paratukdo sa mga eskwelahan. Igwang 17 aldaw na make-up class o kabaing ang 3 oras sa laog din sarong aldaw urog na sa mga banwaan kan Karamuan, Garde Torena at iba pang lugar na labi-labing naapektaran kan bagyong Pipito, mantang an iba, halipot sa naan gigibumo na make-up classes. Sa ngunyan, mas tututukan pa kan DepEd Camarines-Sur ang pag-adal kan mga estudyante urog na sa pagbasa na pag-araman na mayumo ng semestral break na mangyayari kagarig na makabawi sa mga leksyon. Nangangapudan man si Pilingon sa mga magurang natabangan ang mga kaakian asin hinuwahon na makalaog asin mag-atindir ang mga ini sa nakatalaan na make-up classes. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, 35 pesos kan kada kilo nin bagas. Mababakal na kada Lunes sagkod ng Biyernes. Diyan sa NIA. Boss O Kaisminda sa detalye. Sa mga misis, asin iba pa nga mga parasaod na dahil nakaka-timing nin baratong bagas sa NIA tuyong igwanin na kadiwa. Maugmang pinag-anunsyar ka na NIA Bicol. Partikular igdi sa siyudad ni Naga sa Panganiban na regular ng mababakal ang 35 pesos na kilo nin pagas magpuun ngunya na aldaw. Na konsen may limit manggiraray kada saro na mabakal tanganing makabakal man an iba pa. Na konsen 10 kilos ang pwedeng bakalon kana sarong individual. Bukas ini ngunya na pagkaaga alas 8 ni na pagkaaga. Sigon sa impormasyon, aral daw mababakalan na sambitan ng pagas magpun alas 8 hasta alas 5 ni na pagkahapon mismo sa laukan na NIA compound. Anak na sambitan ng Maray na Bareta, ini an
posibleng gibuhon man subot duman sa probinsya kan Albay asin sa probinsya kan Sorsogon na kung saan inisabot ang triumpo kana magayon na programa kana contract farming na si mga paroy na pinagtanom kan mga parauma interong naka-stack mo niyan sa sarong budigay sa probinsya ni Camarines Sur na kung saan ini ipapamulino asin idadagdag sa supply na makakatabang sa mga namamanwaan. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June ang mga bareta, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Mga pakiniba dyan sa 91.9 BBS FM Naga City sa inyong mga bareta. Oras yata niya matugang alas 6:33 na rin pag-aaga. Babalik kami at yan para sa mga ultimong bareta digdian sa... Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. May 145 vote counting machine na napigatalaan asin abuton sa 435 mga paratokdo at maserbi sa maabot na eleksyon para sa masunod na taon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Pinasalamatan ni Governor Luigi Villaferte ang Mercury Drug Foundation sa mga donasyong kanimbulong para sa probinsya kan Camarines Sur. Siniguro man kan hubin na gobernador na donasyon na bulong gikan sa sinabit ng butika ang tulos makakaabot sa mga naapektaran, lalo na kanakalis na bagyo, arog ang bagyong Christine. Kung saan ini haros isasabay sa aral daw na paglibot kan mga medical teams sa maribang parte kan probinsya kan Camarines Sur na nagtataon ng libreng check-up, libreng laboratory test, pati naman libreng bulong sa mga nangaipo, kaya nakulang tabang ang sinambit ng donasyon, sabi ni Congress o ni Governor Luigi Villafuerte. Sinuporta naman ni Congressman Ellie Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur asin pamayo ka National Unity Party. Ang naging payag ni DILG Secretary Juan Victor John Vic Ribulla Jr. sa Kongreso na ripason ang local government code tanganing mas mapakusog ang autonomiya kan mga lokal na gobyerno asin parekason ang proseso kan burokrasya. Nagpayag man ng kaugmahan si Congressman Ellie Villafuerte sa liderato ngunyan kan DILG nali sa lokal na gobyerno na sarong importanteng bagay. Sa sayang confirmation hearing, dahil parang nahaloy, sinabi ni Remulla sa mga miyembro kan Commission on Appointments na kaipon repason ang local government code na hinaban kan 1991 batapos ang desisyon kan Korte Suprema. Nariktalikod na 2018 sa Bandanas Garcia case, asin pa nga ipo na masimbagan ang angat kang climate change. Suportado ba ni Congressman Ellie Villafuerte? Majority Leader kang Commission Appointment ang planong pag-overhaul sa sistema kan mga presohan sa nasyon takaning baging tultol ang kondisyon ka mga nakapreso. Inumapak ang kongresista ang pahig ni Rebulla na ibabase sa merito ang promosyon sa Philippine National Police asin bako sa padrino system. Sigun pa ki Congressman Elre, saro sa gusto kaling iproponer na pagbabago sa local government code ang komputasyon o ang kwintada kan tax share kan mga lokal na gobyerno imbes na ibase sa buwis na nakolekta ka national government tulong taon na ang nakalihis, ibabase ini sa nakolektang 2 taon na nakalihis. Sigun sa Department of Budget Management, ang national tax allotment na pagbabarangaon ka mga lokal na gobyerno para sa masunod na taon nagkakantinad ng 1.03 o 0.34 trillion pesos. 237.97 billion pesos man sa mga probinsya, 239.05 billion sa mga syudad, 350.68 billion pesos para sa mga munisipyo, asin 206.92 billion pesos para sa mga barangay. Sa mariresibing na NTA,
Ang mga lokal na gobyerno sinusugo na igilid ang 20% para sa development project, as in 5% sa Disaster Risk Reduction and Management Fund. Kakaputon ba ni Congressman Elray kung ano ang plano kani sa pagkakakordakol ng Memorandum Circulars na pinaparuwas kan DILG para sa mga lokal na gobyerno. Sinabi ni Remulla na kan siya gobernador kang Cavite, kadakol ining naresibing Memorandum Circular na naging komplikado sa sayang trabaho bilang gobernador. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Bareta na sa ruwas kang Pilipinas, ngunyan. Nasa 17 persona na i-report na nawawara matapos na maglubog ang sarong tourist boat duman sa Red Sea. Ang barko igong lunad na 31 turista, asing 14 tripulante kung sa 28 sa mga ini ang naisalbar. Sigun sa mga otoridad, nakaresibi silang distress signal halis sa barkong Sea Story. Naglarga ng pantalan halis sa Marsa Alam ang Sea Story para kuta sa 5 aldaw na diving trip. Ipinahayag ni Major General Arm Hapati na nasa pudman tulos sa mga survivors sa Wadi El Gimal sa sur na parte kan Marsa Alam. Dinara tulo sa mga ini sa ospital para matawan ng atensyon medikal. Pinakusugman kang Egyptian Navy warship El Fatih as military aircraft ang paghahanap sa mga nawawarang turista. Baretang sports ngunyan. Nasungkit kang discus thrower gikan Masbate ang inot na bulawan na medalya para sa Bicol sa Kaparagos na 2024 Batang Pinoy National Championships duman sa Palawan. Nairistro ni Courtney Jewel Trangia ang 38.30 meters sa Girls Division. Naginibo sa Ramon V. Mitra Junior Sports Complex sa Puerto Princesa, Palawan. Ini ang ikatulong sunod na kampeonato niya sa discus throw. Ang 17 anyos, inot ng guminana ng gold medal sa discus throw sa Philippine Athletic Championship na ginibo sa Pasig City na nagtalikod na Abril. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang ngayon po mga baretang sinunaan tabayanan sa Kakampi Network News. Unyang pong aldaw na Martes, 26 Kampula, Nobyembre taon 2024, mga baretang sinunaan tabayanan sa Rawai sa 99.9 WEB-FM Kamsur, diyan po sa Rinconada area, 99.3 sa KM Kakampi Partido, asiban sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangarap po kan bilog na porsa kang Kakampi Network News. Aliman po digdi sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City kay barang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikara. Ako po si June Bernas. Babalos ka sa inyong pagkatabay, saggun sa masunod yatong pagkatod ng amin ng mga bareta. Mga baretang on-air online, digdi sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.